Hello mga mamshi, problema niyo rin ba ang nahihiwa ng legation? Paano nga ba ito iingatan para hindi magnana? Hi, ako nga pala si Cherry at ako ang admin sa Facebook group na Usapang Legation at Procedure. Kung meron po kayong ilang mga katanungan at mga ilang karanasan tungkol sa inyong pagpapalaygate, pwede po kayong mag-comment, lalo na po sa mga kagrupo ko na kapwa nanay na nakaranas din na magnana ang kanilang hiwa sa legation. Pero syempre, ang akin pong vlog na ito ay para dun sa mga baguhan na nagpalaygate dahil sila mismo yung nakakaranas nito. Lalo na po at ang dami nagko-comment bakit nangyari sa kanila yon na parang merong umbok dun sa kanilang hiwa, tapos umiinom naman daw po sila ng antibiotics pero bakit nagnanana pa rin. Kaya ito pong aking ibabahagi sa inyo ay base na lang din sa aking mga naging karanasan nung ako ay magpalaygit nung panahon ng pandemic. Pero bago po yon, nais ko pong sabihin sa inyo na yung aking tahi sa ligation, ang ginamit pong sinulid ay yung sinulid na natutunaw. Kung kayo naman po ay iba ang ginamit na tahi, baka yung ginamit po sa inyo, lalo na po dun sa libreng ligation, napag-alaman ko po doon sa mga kagrupo natin na yung iba na nagpalaygit, lalo na sa libreng ligation, ay kailangang bumalik. Meron pong sinasabi na araw na kailangan nilang bumalik para tanggalin po yung tahi. Minsan po may nagko-comment na bakit parang may naiwang butas dun sa kanilang tahi, tapos ay nandun pa daw yung sinulid. Kaya napakahalaga kung ganyan po yung sitwasyon nyo, napakahalagang bumalik po dun sa nag-ligate sa inyo. Sa akin naman po, yamang sinabi ko nga po sa inyo na ang ginamit pong sinulid sa akin ay yung natutunaw, hindi po naging problema sa akin yun. Pero ang naging problema ko po ay yung ang akin pong hiwa sa ligation ay nagnana. Ano po ba yung posibleng dahilan kung bakit nagnana yung hiwa? Kasi pinag-isipan ko talagang mabuti bakit biglang nagnana yun, wala naman akong ginagawa. Pero napansin ko, yung pawis ko pala, yung parang yung pawis ko yung salarin kasi hindi, kumbaga, syempre bagong panganak ako noon, di ba kapag naman sa probinsya, lalo na hindi agad pinapaligo kapag bagong panganak. Kasi ako ay nagpaligid pagkatapos kong manganak ng normal. Eh, kapag bagong panganak naman, ilang araw pa bagong maligo. Parang napansin ko na yung pawis ko, tumutulo dun sa mismong, nahiwa. Ibinili kasi ako noon ng kaibigan ko na siya yung isinama ko nung panahon ng pandemic sa ospital nung ako ay iligate. Ibinili niya ako ng hindi ko nga alam kung ano talagang tawag dito, nalimutan ko na. Ito ay sinuot ko nga. Ito, yan. Yan o. Nung maligate ako, binili niya ako dun sa ospital niyan. Tapos ito yung pinaka nakataklob dun sa dun sa hiwa, sa tiyan ko. Eh, di ba, papasinin nyo, ang init-init naman yan. Tapos, pag ganyan ko, syempre hindi pa ako agad nung naligo. Pansin ko, pawis-pawisan tong ganito ko. Kaya nung magsimula siyang magnana, ang ginawa ko, hindi na ito yung ginamit ko, kundi kumuha na lang ako ng tela para makasingaw ba. Ang iginagamot ko noon, dun sa hiwa, ay yung betadine. Tapos merong inilalagay na gasa. Siyempre, araw-araw, papalitan ng gasa, tapos betadine. Pansin ko, parang namamasa-masa yung aking sugat. Tapos nung maligo na ako, hindi ko pa rin yung binabasa. Kasi meron akong karanasan noon na ako ay natahi. Meron kasi akong sugat na malaki sa paa, natahi yun. Eh, nabasa ako. Ay, nung tatanggalin na yung pinakatahi, ay sobrang sakit talaga noon. Nung tatanggalin na yung tahi. Kaya sabi nung doktor noon na wag daw babasain. Sabi nga nung doktor sa akin, naku, bakit binasa mo yung tinahi?
kapag merong ganyan na nangyari, tinahi ka, wag na wag mong babasain kasi sasariwa. Kaya nung ako nga ay malaygay, ay nalaala ko rin nga pala na parang sinabi rin sa akin ng doktor na wag ko nga daw babasain yung pinakahiwa, yung pinakatinahi. Kaya nung maligo na nga ako noon, ay hindi ko talaga binabasa. Ang ginagawa ko, yung ulo ko, inuuna kong liguan, nakaganon ako, nakayuko akong ganyan. Tapos, parang yung ito na nga, parang basa-basa na lang ng kaunti, tapos yung likod, sinasabon ko, tapos ito na lang sa ibaba. Para lang hindi mabasa itong ano ko, pinakahiwa ko. Nilalagyan ko pa ng tela para hindi maagusan ng tubig. Pero sa kabila, nagnana pa rin, kaya natakot din talaga ako. Kaya bumalik ako dun sa mismong doktor na sa akin, naglaygay. Ang ibinigay nga sa akin ng doktor noon na panggamot dun sa aking nagnana na hiwa sa ligation ay yung agua oxygenada. Yan, ipapakita ko po yung picture nung agua oxygenada. Ano bang tawag doon? Ano bang basa doon? Agua oxygenada. Yun po talaga ang natandaan kong ibinigay sa akin ng doktor. Wala nang iba. Hindi rin niya po ako binigyan ng antibiotics. Yun nga po kapag inilalagay yon sa bulak, kumukulo-kulo. Tapos pansin ko na regular ko yung ginagamit, hindi na po talaga nagnana at tuluyan na siyang gumaling. Kaya kung may sitwasyon po kayo na ganyan ngayon, nagnana ang inyong hiwa sa ligation, pwede nyo pong subukan na bumili ng agua oxygenada. Talagang malaking tulong po yun. Pero syempre, kung natatakot naman po kayong gumamit na kung ano-ano, syempre kayo pa rin yung magdidesisyon nun. Pwede po kayong bumalik doon sa doktor na nag-ligate sa inyo. Pero sa akin po talaga, yun po talaga yung nakagaling sa akin. Itinigil ko na po yung paggamit no ng betadine. At talaga nagpapasalamat po ako dahil gumaling na yun. Siyempre naka-stress din naman yun, nag-aalaga ka ng baby. Kasi kung kayo ay nagpaligate pagkatapos mga anak o na CS, nakaka-stress din kaya yun. Pero nung gumaling na yun, siyempre kumbaga, nagpapasalamat ako dun sa doktor dahil yun lang pala yung gamot, yung agua oxygenada. Kaya sana po ang aking vlog na ito ay nakatulong sa inyo, sa inyong kalagayan ngayon. Sana po, please like and subscribe.